Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2151 hanggang Kabanata 2160. Kabanata 2151. Lalaki, matagal ko nang hinihintay ang laban na ito. Bigla, sa mismong sandali na nagkatitigan sina Yehan at Kang Tianzan, isang malinaw, mabagsik, at punong-puno ng diwa ng pakikipaglaban na tinig ang lumabas mula sa bibig ni Kang Tianzan. Sa oras na iyon, ang kanyang diwa ng pakikipaglaban ay hindi pa kailanman naging ganoon kalakas. Kahit noong nakipaglaban siya sa 5 hari ng langit, hindi ganoon katindi ang apoy ng kanyang pakikipaglaban. Para kay Kang Tianzan, wala nang ibang kalaban na may kukumpara kay Yehan. Si Yehan lamang, hanggang ngayon, ang tanging kalaban na kanyang itinuring. Siya lang ang kayang gumising ng mas malalim at mas matinding diwa ng pakikipaglaban sa kanyang puso. Nang marinig iyon, kalmadong sinabi ni Yehan. Kang Tianzan, matagal ko na ring inaasam ang laban na ito. Napakabuti, huminto ang isang napakalakas na figure sa kalawakan, 500 metro mula sa mga Panginoon ng Tianlong. Malamig ang tingin ni Kang Tianzan kay Yehan, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng alab ng laban. Sabi niya, ngayon, bibigyan kita ng huling pagkakataon. 200 ang maaari mong piliin, sumuko, o mamatay. Kang Tianzan, ang 200 na ibinigay mo ay hindi para sa akin. Naniniwala akong may ikatlong landas pa. Sagot ni Yehan na nananatiling kalmado. Kung gayon, pinili mong mamatay. Malalim na huminga si Kang Tianzan at nagsalita. Bagaman ayokong wasakin ka, mukhang wala na tayong ibang pagpipilian. Bago magsimula ang digmaan, ikaw at ako muna ang magtatagisan. Hayaan mong ihatid kita bago tayo maghiwalay. Tulad ng nais mo, ngunit kailangan mong subukan kung sino ang tunay na mananaig. Unti-unting lumamig at tumalim ang mga mata ni Yehan. Habang humakbang palabas si Kang Tianzan, si Yehan ay lumabas din. Alam niyang hindi niya maaaring ipagpaliban ang laban na ito, sapagkat may nakakatakot pang mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Nakita ng lahat, maging yaong lantaran o nakatago, na ngayon ay itinadhana ang laban ni Yehan at Kang Tianzan. Ang reputasyon ni Kang Tianzan, sa mundo ng tao, ay nasa altar na tinitingala ng lahat ng henyo. Ngunit si Yehan ay hindi rin mahina. Bagaman wala siyang nakakaistorbong talaan tulad ni Kang Tianzan, wala ring nakakaalam kung gaano na siya kalakas ngayon. Noon sa Yaoqi, napatay ni Yehan ang isang Supreme Being ng ikalawang Tribulation kahit nasa rurok pa lamang siya ng Grandmaster. Ngayon, naabot na niya ang antas ng Supreme at nasa rurok na ng antas na iyon. Ang kanyang kakayahang lumaban ng lampas sa kanyang antas ay tiyak na mas nakakatakot pa. Sa laban nilang ito, mapapanatili ba ni Kang Tianzan ang kanyang maalamat na lakas? O si Yehan naman ang babawi? Ang mga mata ng 5 hari ng langit at iba pa ay punong-puno ng pananabik. Nandito sila upang saksihan ang laban ng 2 halimaw. Natalo nila sa labanan si Kang Tianzan, ngunit si Yehan, ano ang mangyayari sa kanya? Sa ilalim ng matinding mga titig, nagkatitigan ang 2 mata, isa'y itim, isa'y putik na nakapaloob sa 2 kabataang katawan. Ang kanilang diwa ng pakikipaglaban ay naging totoong lakas na nagbabanggaan at gumugulong sa kalawakan. Klang! Lumabas ang espada ni Yehan, ang Moyan Sword. Ang itim na tibak ay kumikislap, at ang matinding aura ng espada ay kumakalat ng marahas. Laban! Bigla, umalangaw-ngaw ang isang malakas na tinig. Gumalaw ang figurang nakasuot ng puting battle robe, at sa isang kisap mata, ang nakakatakot na pilak na sibat ay naging tila kidlat na lumipad papunta kay Yehan. Maging si Yehan, na handa na, ay nagulat sa bilis ng Kang Tianzan, napakabilis. Ding! Automatikong umatras ang Moyan Sword ni Yehan, nakipagsalpukan sa nakakasilaw na pilak na liwanag. Narinig ng lahat ng nanonood ang napakalakas na tunog ng bakal na parang sumaksak sa kanilang tainga. Sa ilalim ng kalangitan, ang banggaan ng metal ay lumikha ng maliliit na apoy na tila ulan na kumalat, at ang puwersa ng banggaan ay kumawala ng napakalakas. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yehan ang napakalakas na puwersa na dumaloy sa kanyang espada, dahilan para siya'y umatras ng halos 10 metro sa ere. Lalaki, ipakita mo ang tunay mong lakas.
Ang ganitong pagsubok na banayad, hindi na bagay sa atin. Habang umaatres si Yehan, malamig ang titig ni Kang Tianzan, at halos kasabay ng kanyang salita, muling sumugod ang kanyang nakakatakot na pilak na sibat. Sa isang pitik ng sibat na iyon, tila mawawasak ang buong mundo. Ang mga batas ng sansinukob ay parang guguho. Ang mismong kalawakan sa paligid ni Kang Tianzan ay nagngingit-ngit, at ang trajectory ng kanyang sibat ay bumute sa kawalan na parang papel. Matindi ang ekspresyon ni Yehan. Mula sa kanyang katawan, nagpakawala siya ng nakakapangangilabot na lakas ng yelo na bumalot sa Moyen Sword. Pagkatapos, sa isang iglap, gumalaw ang kanyang figure na parang multo. Frozen Miles. Kabanata 2152. Wash! Sa bawat hagod ng espada, isang maputing kapangyarihan, parang malakas na blizzard, ang tumakip sa kawalan sa harapan ni Yehan, sinusubukang i-freeze ang anumang puwersa sa mundong ito. Sa tingin mo'y mapipigilan mo ako gamit lang ang kapangyarihan ng yelo. Basagin. Sa isang iglap pumalo ang pilak na sibat sa kamay ni Kang Tianzan, at ang nagyayelong larawan ng kawalan sa paligid niya ay agad na nagkapira-piraso. Sa eksenang iyon, mistulang nagkadurog-durog ang langit. Kang Tianzan, pampaganya lang yun. Heto na ang tunay na laban. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Sa gitna ng nagkadurog-durog na tanawin, mabilis siyang humakbang sa kawalan. Lalong lumakas ang kanyang paghinga, yumanig ang kabundukan at mga ilog, at ang mahiwagang kapangyarihan ng creation ay kumalat na parang mabangis na hangin, bumalot at tumutok kay Kang Tianzan. Sa harap ng ganoong kapangyarihan ng paglikha, gaano ba ang kakayahan ni Kang Tianzan na makalaban? Mula sa katawan ni Yehan, tuloy-tuloy na bumalot ang nakakatakot na kapangyarihan ng creation. Alam niyang kung kapangyarihan ng yelo lang ang gagamitin niya, hinding-hindi niya matatalo si Kang Tianzan. Upang makapigil, at higit pa, upang makalampas, kailangan niyang ibuhos ang lahat ng kanyang kakayahan at lakas. Sa ganitong uri ng kalaban, ang magtago ng lakas ay isang malaking kamangmangan. Buzz! Buzz! Sa isang kisap mata, ang paligid ni Yehan ay tila naging nakakatakot na realm of death. Sa kawalang iyon, naroon ang isang puwersang kayang pumatay ng anumang nilalang sa mundo. Bagaman hindi ito nakikita, hindi maitikaila ang kanyang nakapanghihilakbot na lakas. Sa oras na iyon, nang bumalot ang kapangyarihan ni Yehan sa kalangitan, huminto bigla ang umaataking figure sa ere. Hawak ang pilak na sibat, nakasuot ng puting battle robe, at sa kanyang mga matay kumislap ang matinding liwanag. Kang Tianzan, ngayong araw, ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na lagpas pa sa katawan. Malamig ang mga mata ni Yehan. Ang kapangyarihan ng creation ay bumalot na sa langit. Sa isang kislap ng kanyang isipan, kaya niyang burahin ang kaluluwa ng kalaban. Ang sakit na iyon ay higit pa sa pisikal na hapdi, matindi at nakakatakot, at kahit si Yehan ay halos hindi kinaya noong una niyang naranasan ito. Sa narinig niya, lalong lumakas ang diwa ng pakikipaglaban sa mga mata ni Kang Tianzan, sapagkat daman niya na ang kapangyarihang lumabas mula kay Yehan ay nagdala sa kanya ng isang nakakatakot na pakiramdam ng panganib. Unang beses itong naranasan ni Kang Tianzan mula sa isang henyo na kapantay niya. Tulad ng inaasahan sa kalaban na itinuring kong karapat-dapat. Tunay na kakaiba ka, Yehan. Halika, ipakita mo sa akin ang iyong natatanging kakayahan. Isang hagod ng pilak na sibat ang ginawa ni Kang Tianzan, at mula sa kanyang katawan ay kumawala ang malakas na aura na parang dambuhalang alon na lumulupig sa lahat. Pigilin. Sa ilalim ng mga matang nakamasid, malakas na umalangaw-ngaw ang sigaw ni Yehan, yumanig ang kalangitan. Ang Moyen Sword sa kanyang kamay ay inikat sa kawalan, at ang kapangyarihan ng creation ay tila naging pader ng pagpigil, mga dingding na bakal ng langit at lupa, na kayang magsupol sa mismong kaluluwa ng sinumang naruroon. Bigla, sa mismong sandali na bumaba ang nakakikilabot na puwersa ng creation, mapatla ang naging mukha ni Kang Tianzan habang hawak ang pilak na sibat. Kaunti lamang ngunit may halatang bakas ng sakit sa kanyang mukha, isang sakit na halos hindi makita ng mata. Ang kapangyarihan ng creation ay kayang umatake direkta sa kaluluwa, at hindi iyon madaling tiisin kahit pa ni Kang Tianzan. Naramdaman ito ng lahat ng nanonood. Nanlaki ang kanilang mga mata. Bagaman hindi halata ang sugat sa katawan ni Kang Tianzan, hindi niya maitatago ang kanyang kalagayan. Anong klaseng kapangyarihan ito? Kayang gawing ganito ang isang nakakatakot na babae tulad ni Kang Tianzan. Nagulat ang 5 hari ng langit. Naranasan na nila mismo kung gaano kahirap kalabanan ang babaeng iyon, at kahit pinagsama-sama ang kanilang lakas, hindi nila kayang gawin ito.
Napakadelikado ng taong ito, kung may henyo man sa mundong ito na kayang sumupil sa kanya, ikaw iyon, Ye Han. Malalim na sabi ni Shang Moxie, at kumislap ang kanyang mga mata. Ngunit, habang gulat na gulat ang lahat, biglang kumislap ng matalim na liwanag ang maputlang mukha ni Kang Tianzan. Sa isang iglap parang sumabog pataas ang kanyang lakas. Sa siyam na langit, ako ang pinakamataas. Unang yugto, buksan, basagin. Umalangaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong kalangitan. Kasabay nito, mula sa kanyang katawan ay kumawala ang isang nakakatakot na puwersa, sapat para pati si Yehan ay mabigla. Sa sandaling iyon, mistulang isang bulkan sa kailaliman ng dagat ang biglang sumabog, at ang rumaragasang lakas ay kayang durugan ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Kabanata 2153. Sa isang iglap, naramdaman ni Yehan na ang paparating na puwersa ay hindi mapipigilan. Ang kanyang kapangyarihan ng creation ay natalo ng mabangis at walang awang puwersang iyon. Sa harap ng ganoong kapangyarihan, agad siyang napaatras. Isang enerhiya ang tumagos sa kanyang katawan, dahilan upang damaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ano ang nangyari? Nakita ng lahat na si Yehan, na kanina'y nakakasupol kay Kang Tianzan, ngayon ay napaatras at malubhang nasugatan. Bakit bigla siyang napunta sa kahinaan? Ngunit ang limang hari ng langit lamang ang tunay na nakakaalam ng nakakatakot na galaw ni Kang Tianzan. Dahil noong hinarap nila ang kapangyarihang iyon, sabay-sabay silang nabigo ng walang kalaban-laban. Lalaki, ang kapangyarihan mo ay tunay na kahanga-hanga, ngunit hanggang doon na lang. Tanggapin mo ang galit kong sibat. Matatalim ang mga mata ni Kang Tianzan habang nakatitig kay Yehan na paatros. Muli niyang ipinakita ang kanyang nakamamanghang bilis. Ang kanyang katawan ay naging puting liwanag, mas mabilis pa sa meteor, mas mabilis pa sa kidlat, hindi mapipigilan. Ang sinag ng puting liwanag na iyon ay nagpakitid sa mga mata ni Yehan, sapagkat nakita niya itong nag-anyong tao, hawak ang pilak na sibat na parang dambuhalang pamalo na kayang durugan ang mundo. Mabilis itong ibinaba patungo sa kanya. Sa pagitan ng kidlat at alabok, nagbago ang ekspresyon ni Yehan. Agad niyang sinalubong gamit ang Moyen Sword. Boom! Isang malakas na banggaan, isang labanan ng lakas. Sa bigat ng puwersang dala ng sibat ni Kang Tianzan, naramdaman ni Yehan na para bang dinudurog ang kanyang mga laman loob, gustong maghiwa-hiwalay. Whoosh! Isang malakas na pagsabog ng dugo ang lumabas sa bibig ni Yehan, na tila isang palaso ng dugo sa hangin. Sunod-sunod siyang umatras sa kawalan, at ang kanyang katawan ay halos madurog ang espasyo sa likuran niya. Si Kang Tianzan man ay napaatras din mula sa banggaan, ngunit malinaw na siya ang may kalamangan kumpara kay Yehan. Nang makita iyon, ang lahat ng nanonood ay labis na nabigla. Ang laban ng dalawang halimaw na ito ay hindi lamang kapanapanabik kundi lubhang mapanganib. Kahit isang maliit na pagkakamali ay hindi lamang magdudulot ng sugat kundi maaaring maging dahilan ng kamatayan. Sa sandaling ito, kahit ang isang halimaw na kasing lakas ni Yehan ay malubhang nasugatan sa ilalim ng presyon ni Kang Tianzan. Ha! Nakakatuwa! Lalaki, ang pakikipaglaban sa iyo ay mas kapanapanabik kaysa sa limang hari ng langit. Tanggapin mo pa ang isa ko pang sibat. Habang kasalukuyang nagugulat ang lahat, dumating na agad ang panibagong pag-atake ni Kang Tianzan. Ang kanyang figure ay parang Diyos ng digmaan, kasing bilis pa rin ng kanina, at sa parehong nakakatakot na paraan, muling bumaba ang kanyang sibat. Nakakapangilabot ang anino ng sibat, nagsalansan, at nagbabanta ng kamatayan. Ang bangis ng pag-ataking ito ay higit pa kaysa sa una. Kung ang una ay isang galaw na pumapatay, ito naman ay isang sumpang siguradong kamatayan. Kung tatamaan si Yehan, tiyak na nasa bingit siya ng kapahamakan. Ang tunay na bangis ni Kang Tianzan ay mauunawaan lamang ng mga nakipaglaban na sa kanya. Hindi kailanman minamaliit ni Yehan si Kang Tianzan, ngunit ngayon ay alam niyang medyo naging kampante siya, at hindi pa niya inilalabas ang lahat ng kanyang lakas. At sa ngayon, hindi pa rin niya matukoy kung ang ipinapakitang kapangyarihan ni Kang Tianzan ay ang kanyang tunay na sukdulan. Ang babaeng ito ay hindi lamang nakakatakot sa lakas, kundi sobrang lalim magtago ng kanyang kakayahan, na hindi matukoy ng kahit sino ang kanyang limitasyon. Ang dalawang galaw ni Kang Tianzan ay tila tumagal ng matagal, ngunit sa totoo lang, ilang segundo lamang ang lumipas. Ang pilak na sibat ay bumaba na may nakamamanghang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, isang bakas ng kabaliwan ang kumislap sa mga mata ni Yehan. Ang Moyen Sword ay biglang nawala sa kanyang kamay. Mula sa langit sa itaas ng kanyang ulo, lumitaw ang selyo ng buhay at kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang isipan, pinakilos ito ni Yehan upang salubungin ang nakakapanghilakbot na pag-atake ni Kang Tianzan.
Mula sa malayo, ang tanawin ay parang dambuhalang haligi na bumaba mula sa langit upang wasakin ang isang bundok na kayang basagin ang lupa. Kapwa sila puno ng walang hanggang lakas. Kapag nagsalpukan, tiyak na yayanig ang mundo. Rumble. Sa isang iglap, ang nakagugulat na banggaan ay nagpayanig sa buong kalangitan sa paligid ng 1 kilometro. Ang tunog ng nagsasalpukang sandata ay kayang batasin ang pandinig ng tao. Kabanata 2154. Gayunpaman, pagdating sa lakas, ang selyo ng buhay at kamatayan ay mas makapangyarihan kaysa sa Moyen Sword. Sa muling pagsalubong sa nakakatakot na sibat ni Kang Tianzan, pareho silang napaatras dahil sa puwersang yumanig sa buong mundo. Takbong libo-libong milya. Sa sandaling ito, gumanti si Yehan. Ginamit niya ang lakas mula sa kanyang pag-atres at biglang iniba ito upang gawing puwersang pambangga. Para siyang naganyong bala ng kanyan, mabangis na parang demonyo, at sa isang iglap ay nasa harap na siya ng umaatres na si Kang Tianzan. Kasabay nito, sa harap ng lahat ng nakamasid, nanlamig ang ekspresyon ni Yehan at bigla siyang sumuntok. Ang kawalan mismo ay sumabog mula sa kanyang kamao, isang nakakapanghilakbot na suntok na tuwirang tumama sa katawan ni Kang Tianzan. Ha! Ngunit sa parehong sandali, ang pilak na sibat ni Kang Tianzan ay kumawala rin ng malakas na pagsugod, pilit tinatangkang batasin ang katawan ni Yehan. Ang nakagugulat ay, sa harap ng nakakatakot na atake ni Kang Tianzan, hindi umiwas si Yehan. Hindi man lang siya nag-alinlangan, ituloy-tuloy pa rin ang kanyang kamaong papunta sa katawan ng kalaban. Swish! Boom! Parang huminto ang oras sa sandaling iyon. Parehong tinanggap ni Yehan at Kang Tianzan ang pinaka-nakamamatay na atake mula sa isa't isa. Ang kamao ni Yehan, matibay na parang bakal, ay dumapo sa dibdib ni Kang Tianzan. Sa isang iglap, bumuga siya ng dugo at sunod-sunod na napaatras, waring tinamaan ng isang nakamamatay na hampas. Subalit, ang pilak na sibat ni Kang Tianzan ay tumagos din sa katawan ni Yehan. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay, sa layo at lakas na iyon, sa kapangyarihan ng Heavenly Burial at sa nakakatakot na sibat na iyon, hindi nito kayang tuluyang batasin ang katawan ni Yehan. 3 pulgada lang ang naisuksok nito sa laman niya. Gayunpaman, kahit ganoon, malinaw na parehong matindi ang pinsalang tinamo ng dalawa. Isa itong laban na parehong talo. Napakabangis na labanan. Hindi lamang sila malupit sa kalaban, kundi maging sa kanilang sarili. Ngunit paano naging ganito katindi ang katawan ni Yehan? Kahit ang nakamamatay na sibat ni Kang Tianzan ay hindi man lang tuluyang nakabaon sa kanyang katawan. Nakapagsanay ba siya ng isang pambihirang martial art para sa katawan? Nilalabas na ba talaga ng dalawang ito ang lahat ng kanilang lakas? Bulalas ng 5 hari ng langit habang nagkatinginan, ni isa sa kanila ay hindi inakalang haantong sa ganitong sitwasyon. Ang nakakatakot na salpukan ay nagpaiyak ng dugo sa kanilang bibig habang parehong nagpagulong-gulong sa kawalan. Ang suntok ni Yehan ay para bang isang sugal sa buhay, kahit malubhang sugatan siya, tiniyak niyang masasaktan din si Kang Tianzan. Whoosh! Muli, bumuga ng dugo si Kang Tianzan. Sa sandaling ito, mukha siyang labis na nahihirapan, mahina ang hininga, at ang kanyang dating perpektong mukha ay waring may sakit na malubha. Agad siyang tumitig kay Yehan na nasa harap niya sa kawalan. Ang malamig at walang emosyon niyang mga mata ay puno ng galit. Ang huling sibat niya ay dapat sana'y pamatay, ngunit ang pinsalang inabot ni Yehan ay hindi umabot sa kanyang inaasahan. Kailan naging ganito katindi ang katawan ni Yehan? Samantala, galit na galit ang ekspresyon ni Yehan. Bagamat mas malala ang tinamo niyang pinsala kaysa kay Kang Tianzan, dahil sa kapangyarihan ng buhay, hindi niya kailangang mag-alala na babagsak ang kanyang lakas pandigma. Naabot mo akong ganito, babae. Kailangan kong aminin na ikaw ang una. Pero kung gusto mong talunin ako, hindi sapat ang ganitong antas ng kapangyarihan, malamig na sabi ni Kang Tianzan, sabay hinga ng malalim. Muling itinataas niya ang isa pang pilak na sibat, at sa kanyang nagyayelong mga mata, muling nagningas ang nakakatakot na diwa ng pakikipaglaban. Sa narinig, nang inag ang puso ng lahat. Ibig bang sabihin, may tinatago pa rin si Kang Tianzan kanina? Nagtitid ang mga mata ni Yehan. Kung magagawa mo man o hindi, malalaman lang natin kapag natapos na ito. At hindi pa tapos ang laban. Sige, ipakita mo sa akin ang iyong pinakamalakas na kapangyarihan. Malamig na sigaw ni Kang Tianzan. Ang kanyang pilak na sibat ay kumawala ng nakakatakot na puwersa, lalaki, ipadama ko sa iyo ang kapangyarihan ng ikalawang antas ng aking 9 levels due. Ang ikalawang antas ng Ninefold Judgment. Sa 6 na salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Yehan. Si Kang Tianzan ay nakapaghasa na pala ng 9 levels due hanggang sa ikalawang antas.
Wala nang oras para mag-isip, dumating na ang atake. Bagamat hindi ito kasing ganda ng nakaraang galaw, ang langit mismo ay umuugong at nanginginig sa puwersang parang nagngangalit na bundok at humahagibis na tsunami. Kabanata 2155. Sa sandaling ito, hindi na nagkubli si Yehan. Lumitaw ang kanyang clone at muling nagsanib sa kanya, pinakawalan ang buong lakas pandigma. Agad na dumobble ang puwersa sa kanyang katawan, isang kapangyarihang hindi masukat ng isipan. Sa isang iglap, umapaw ang kanyang aura, umakyat ito ng matindi, at ang kanyang mga mata ay kumislap sa nakakatakot na kabaliwan. Sa kanyang kamay muling lumitaw ang Mo Meteor Sword, at isang makinang na gintong kapangyarihan ang damaloy dito. Swaash! Harap-harapan sa Heavenly Burial na hawak ang sibat, ang espada ni Yehan ay hamiwang matindi, halos hatiin ang kalangitan. Ang buong mundo ay tila malapit ng mawasak dahil sa banggaan ng dalawang halimaw. Boom! Walang ibang salita kundi kabaliwan ang makapaglalarawan sa kanilang banggaan. Nagkasalpukan ng sibat at espada, at ang nagbagsong enerhiya ay walang awang pamunit sa paligid ng kawalan. Sa ilalim ng ganoong banggaan, kapwa naramdaman ni Yehan at Kang Tianzan na sila ay matinding tinamaan, parehong napalipad palayo na parang mga saranggolang napigtas ang tali. Sa itaas ng kawalan, ang lakas ng sibat at espada ay umabot na sa sukdulan, at ang banggaan ng dalawang puwersa ay tila dagendong ng bundok at daluyong ng dagat. Ang tanawin ay napakabaliw, ang kawalan sa paligid ay napunit, naglitawan ang mga nakakatakot na itim na butas na worrybang sasagpang sa lahat ng nilalang. Mula sa salpukang iyon, ang walang hanggang puwersa ay lumaganap. Parehong sina Yehan at Kang Tianzan ay dumanas ng mabigat na sugat, malubha, halos tuluyang naubos ang kanilang lakas. Ang kanilang natitirang kakayahan ay hindi na umabot kahit 10%. Panginoon, nakita ni na Chen Baixiang at ng mga pinuno ng Tianlong ang bumubugang dugong si Yehan na tuluyang bumigay. Agad silang sumugod at sinalo siya. Sa kabilang panig, sina Xiang Moxi naman ay mabilis na sinalubong ang sugatang-sugatang si Kang Tianzan. Hindi pa man bumabalik sa normal ang tibok ng puso ng lahat ng nakasaksi. Sa kinalabasan ngayon, walang nanalo, parehong lugi. Grabe, ang dalawang ito ay tila hindi na tao. Sa puwersang pinakawalan nila, kahit ang 6 na Tribulation Supreme o 7 ay tiyak iiwas. Ang Heavenly Burial ay nakakatakot pero hindi ko inasahang kayang sumabay ni Yehan kapag pinakawalan niya ang buong lakas niya. Ang laban nilang ito ay maituturing na tugatog ng mga halimaw na henyo ng lahi ng tao. Ngunit sa kanilang buong banggaan, pantay lamang ang kapangyarihan. Walang nakalamang. Ang labang ito ay parehong talo, walang panalo. Sa paligid, mula sa kadiliman, unti-unting nagsilabasan ang mga nakatago kanina. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kina Yehan at Kang Tianzan, at ang kanilang mga tinig ay nag-ugong sa buong mundo. Parehong talo. Hindi lang ito ang hindi natin inasahan, maging sila mismo'y hindi rin. Sina Yehan at Kang Tianzan, napakalakas nila. Bulalas ng passing water Heavenly King. Huminga ng malalim si Qingyi Tianwang, hindi na nakapagtataka kung bakit hindi sumusuko si Yehan kay Kang Tianzan, at kung bakit naman gagawin ng huli ang lahat upang mapasa kanya si Yehan. Pareho silang nakakatakot. Sa listahan ng mga Chanzen, dapat magkapantay ang kanilang kasikatan. Isang labang kahanga-hanga at kapanapanabak. Sayang lamang, hindi nagkaroon ng tiyak na nagwagi. Nakakalungkot, dagdag ni Abby Tianwang ng malalim ang tinig. Sa ibabaw ng kawalan, pinigilan ni Yehan ang bugzo ng kanyang dugo, pinahirin ang gilid ng kanyang bibig, at malamig na tumitig kay Kang Tianzan. Sa lahat ng laban niya laban sa mga henyo, ito na ang pinakamasamang pinsala. Pantay sila, ngunit ang itinagong kapangyarihan ng babaeng ito ay sobrang bangis. Sa ikalawang antas ng Ninefold Judgment, itinago pa niya ito ng kalabanan ng 5 hari ng langit. Kahit doble pa ang lakas ni Yehan, tinamaan pa rin siya at hindi tuluyang nagtagumpay. Sa kabila, si Kang Tianzan ay labis na sugatan, ang dugong bumubulwak ay tinina ng pula ang kanyang puting kasuotan. Mahina na ang kanyang hininga. Nanlalamig pa rin ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Yehan. Hanggang ngayon, walang henyo ang nakasakit sa akin ng sabay. Lalaki, pinahahalagahan talaga kita. Nakakalungkot, hindi natin natapos ang laban. Kahit hindi kita mapatay ngayon, wala ka ring pag-asang mabuhay. Sa narinig, ngumisi si Yehan, nangangintab ang kanyang dagwang mga ngipin. Babae, sinabi ko na sa iyo noon, huwag kang masyadong kumpiyansa. Hindi mo ako kayang patayin. Kahit ang mga tao ng Kang Clan, hindi rin. Ang labang ito, masyadong simple ang iyong iniisip. Talaga ba? Malamig na tugon ni Kang Tianzan. Gusto kong makita kung anong paghahanda ang ginawa mo para sa Kang Clan ngayon.
May iligtas ba talaga ang iyong buhay? Siguro, bibigyan ka ng prosesong ito ng malaking sorpresa. Tandaan mo, ang Yaguang Domain ay hindi pagmamayari ng Kang Clan. Sa Tianlong ito, sino mang manghimasok dito, dapat handa sa kaparusahan. Ikaw, Kang Tianzan, hindi ka exception. Malamig ang titig ni Yehan, at bahagyang nilingon si Shang Moxie, na nanatiling kalmado ngunit kumislap ang mga mata. Lalaki, aasa ka ba lang sa ilang salita mo? Malamig na tugon ni Kang Tianzan. Kabanata 2156. Siyempre hindi. Biglang tumingin si Yehan kay Shang Moxie na nasa tabi ni Kang Tianzan. Dalawa ang landas, at panahon na para pumili. Kapatid Moxie, alin ang pipiliin mo? Sa narinig, biglang kumislap ang nakatagong liwanag sa mga mata ni Shang Moxie. Pipiliin kong mabuhay para sa sarili ko. Kahit mamatay ako sa malupit na paraan, hinding-hindi ako magiging alipin ng iba. Kasabay ng kanyang salita, nagbago agad ang maputlang mukha ni Kang Tianzan. Sapagkat sa sandaling iyon, si Shang Moxie na pinakamalapit sa kanya ay agad siyang tinaga ng espada. Sa kanyang matinding sugat, maging ang pag-iwas sa isang atake ni Shang Moxie ay halos imposibleng gawin. Swaash! Tinaga ang kanyang braso, at lumipad ang dugo. Ang kanang braso ni Kang Tianzan ay nadugtungan ng nakakatakot na hiwa mula sa espada ni Shang Moxie. Shang Moxie, naglakas loob kang traidorin ako. Sigaw ni Kang Tianzan, ang malamig na tinig ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Napakabilis ng pangyayaring ito, maliban kay Yehan, walang nakapansin agad. Ang Shang Moxie na minsang sumuko kay Kang Tianzan, ngayon ay siya pang nagkanulo. Lubos itong hindi inasahan ng lahat. Si Shang Moxie, ang henyo na halos nakalimutan na ng lahat, ay nagpakita ng ganoong nakagugulat na tapang at desisyon. Hindi usapin ng pagtataksil ito. Ayaw ko lang maging aso mo, Kang Tianzan. Mga tao, salakayin siya para sa akin. Malamig na sigaw ni Shang Moxie. Agad na umagos ang kanyang mga tauhan, parang mga balang na rumaragasa sa kalangitan. Traidor? Mamatay ka. Kasabay ng matalim na tinig, biglang bumagsak mula sa mga ulap ang grupo ng makapangyarihang mandirigma, mga alagad ng Kang Clan at mga tauhan ni Kang Tianzan mula sa Yuhenggayo. Mga mananakop, kayo rin ay mamamatay. At sa likuran ni Yehan, naglitawan din ang mga makapangyarihang mandirigma mula sa Qin Clan at Xin Clan. Nagtama ang mga mata ng dalawang puwersa, at tila baga na balot ng walang hanggang banal na kapangyarihan ang buong mundo. Ang biglaang pagtalikod ni Shang Moxie kay Kang Tianzan ay lubhang nakagulat sa lahat ng nakasaksi. Hindi inasahan ni Newman na magagawa niyang suwayan ang isang napakadominanteng babae. Ngunit higit pang nakagugulat kaysa sa pagtataksil ni Shang Moxie ay ang biglang paglitaw ng mga hukbo ng Kang Clan sa kalangitan, gayon din ng mga Qin at Xin Clan sa likuran ni Yehan. Sa sandaling iyon, sa ibabaw ng kalangitan, nagsilabasan ang napakaraming makapangyarihang nilalang, mga banal na emperador, banal na hari, mga semi-santo, mga immortal, mga kataas-taasan. Mabigat at siksik ang kanilang bilang, parang maitim na ulap na nagtakip sa buong kalangitan, at ang kanilang aura ay nagngangalit sa paligid. Ang mga makapangyarihang mandirigma ng Kang Clan ay dumating na. Kasama rin ang Qin Clan at Xin Clan. Sa nakita, nag-urusan ang mga nakatago sa dilim upang manood ng labanan. Sapagkat ang mga dakilang puwersang nasa likuran ng Kang Clan at Tianlong ay malapit ng magsalpukan. Ang ganitong labanan ay kayang umalas ng lahat ng bagay sa paligid, kahit ang mga tagapanood ay madadami kung magpapatuloy. Digmaan. Ang humahad lang sa Kang Clan ay mamamatay, at ang susunod sa amin ay mabubuhay. Biglang kumislap sa kawalan ng mga mandirigma ng Kang Clan, mabilis na parang ilaw. Ang kanilang bilang ay higit sa ikatlong bahagi ng buong lakas ng Kang Clan, kasama na ang dalawang banal na emperador. Sa lakas na iyon pa lamang, nalampasan na nila ang puwersang dala ng Qin at Xin Clan sa Yaguang Domain. Sapagkat ang pinuno ng Xin Clan, si Patriarch Brahma, ay nanatili sa Tianshu region upang bantayan ang mga Qin. Kaya't sa panig ni Yehan, si Patriarch Qin Sheng lamang, isang banal na emperador, ang pinakamalakas na kasama niya. Ngunit kahit kulang sa lakas, wala nang atrasan. Kailangang lumaban ng Qin at Xin Clan ng buong puso. Sa ilalim ng ganitong kalagayan, maliban na lamang kung magtagumpay si Yehan sa pagdurog kay Kang Tianzan at gawin siyang pambargain, hindi makakalamang ang kanyang panig. Ngunit kapag nagawa niya iyon, tiyak na sila ang maghahari. Rumble. Nagsimula na ang nakakatakot na digmaan. Si Patriarch Qin Sheng ay hinarap ang dalawang banal na emperador ng Kang Clan. Bagaman mabigat ang pasanin, wala siyang ibang mapagpipilian.
Ang natitira, mga banal na hari laban sa banal na hari, semi-santo laban sa semi-santo. Sa sandaling ito, ang mundo sa loob ng 10,000 metro ay nilamon ng alingawngaw ng digmaan. Ang kanilang aura na tila wawasak sa langit at lupa ay ginawang larangan ng kamatayan ng lugar na iyon. Kahit si Yehan ay napilitang umurong mula roon. Ngunit bukod sa labanan ng Qin at Xin laban sa makapangyarihang Kang Clan, isa pang labanan ang Kung Ulo. Ilang malalakas mula sa Kang Clan ang dumiretso sa kampo ni Xiang Moxi, at may 7 semi-santo ang sumalo kay Kang Tianzan, nagtindig ng langit upang hindi siya tuluyang bumagsak sa kapahamakan. Kabanata 2157. Nakatitig si Yehan sa digmaan. Ang hukbo ni Xiang Moxi na may 10,000 tauhan, kasama ang kapangyarihan ng Tianlong, ay umabot sa mahigit 18,000 katao. Sabay-sabay nilang sinalakay ang 7 semi-saints. Sa bawat segundo, mahigit 8,000 katao ang namamatay. Ngunit ang pinagsamang lakas ng dalawang panig, ang walang tigil na atake na parang ulan, ay sapat upang makaramdam ng bigat at panganib ang 7 semi-saints. Nakita ni Yehan ang nagliliparang ulap ng dugo, ang mga katawan na sumasabog, at isa-isang bumabagsak mula sa langit, nagiging bangkay. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo. Ganito kalupit ang digmaan. Ang dangal at tagumpay ay itinataas sa ibabaw ng dugo at mga bangkay. Kung walang lakas, ikaw ay magiging biktima lamang ng digmaan. Napakawalang awa. Sa loob lamang ng wala pang 1 minuto, daan-daang libong bangkay ang nagkalat sa lupa. Ang dumidilag na dugo ay tumabon sa bawat pulgada ng lupang nilakaran, at pinaramdam sa lahat ng nanunood kung gaano kalupit ang digmaan. Agad na nakatutok ang malamig na tingin ni Yehan kay Kang Tianzan. Bagamat nakakatakot ang babaeng ito, sugatan siya mula sa 2 sunod-sunod na talo. Si Yehan, na nagpagaling sa sarili gamit ang kapangyarihan ng buhay, ay halos ganap ng nakabawi. Samantalang si Kang Tianzan ay nananatiling mahina. Ito ang pinakamainam na pagkakataon para pabagsakin siya. Sa isang iglap, gumalaw si Yehan na parang kidlat. Ang kanyang nakakatakot na kapangyarihan ay lumaganap, mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng Sky Burial. Nararamdaman ito, ang malamig na mukha ni Kang Tianzan, kasing yelo ng 10,000 taon, ay biglang napuno ng matinding puot. Tinitigan niya si Yehan na papalapit. Sa pagkakataong ito, nagkamali ako ng kalkulasyon. Si Xiang Moxi, na aso ko, ay nahikayat mo at nagtaksil sa akin. Kang Tianzan, hindi lang iyan ang mali mong pagkalkula, malamig na sagot ni Yehan habang naglalakad sa kawalan, hawak ang kanyang espada. Sinabi ko na sayo noon pa, huwag kang masyadong magtiwala. Akala mo ba, ang mga sumuko sayo ay hindi natatalikod? Ang pagsuko nila'y bunga lamang ng takot sa kapangyarihan ng iyong Kang Clan. Kung may pagkakataon silang lumaban, bakit hindi sila lalaban sayo? Kahit ganoon, iniisip mo bang may tsansa kang manalo ngayon? Malamig na tugon ni Kang Tianzan. Muli, kumislap ang puot sa mukha ni Yehan. Pinaikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata. Kung mahuli kita, ano sa tingin mo ang mangyayari sa Kang Clan? Sa narinig, mahigpit na hinawakan ni Kang Tianzan ang pilak niyang sibat. Mula sa kanyang malamig na titig ay umusbong din ang matinding hanggaring pumatay. Sigurado ka bang kaya mo akong hulihin? Subukan mo, at malalaman mo. Hindi na nag-aksaya ng salita si Yehan. Ang kanyang ink meteor sword, parang itim na kidlat, ay mabilis na tumarak patungo kay Kang Tianzan. Ding! Sa iglap ng salpukan, naramdaman ni Kang Tianzan ang dambuhalang lakas na dumaluyong sa kanyang katawan, dahilan upang siya ay umatras. Ang kapangyarihan ni Yehan, na muling nakabawi, ay hindi na kayang suluhin ang kanyang sugatang katawan. Nakabawi ka na, malamig ang kumislap sa mata ni Kang Tianzan. Nakakagulat ba? Ngumiti si Yehan, patuloy na lumalapit habang hawak ang espada. Sa susunod, mas mabuting sumuko ka. Alam mo naman, hindi ako magdadalawang isip kapag umatake. Sa narinig, mabilis na umatras si Kang Tianzan. Alam niyang kapag siya'y nahuli ni Yehan, tiyak ang kahihinatnan niya. Aalis ka pa ngayon. Hindi ba't huli na para dyan? Si Yehan ay gumalaw na parang anino, mas mabilis pa sa kanyang pag-atras. Batang ito, ang bilis niyang nakabawi mula sa ganoong pinsala. At ngayon, wala nang nagbabantay sa kanya, oras na para kumilos tayo. Samantala, daan-daang milya ang layo mula sa labanan, may nakatayong ilang daang makapangyarihang nilalang sa kawalan. Malakas ang dumadaluyong na enerhiya ng mga halimaw mula sa kanilang mga katawan. Sa unahan, may isang lalaking may hawak na tansong salamin, at sa salaming iyon, malinaw na makikita ang eksenang hinahabol ni Yehan si Kang Tianzan.
Pagkatapos, sabay-sabay silang naglaho. Sa ilang segundo, dumating sila sa lugar ng labanan. Ang kanilang mga titig, puno ng kakilakilabot na kapangyarihan, ay sabay-sabay na nakatuon kay Yehan. Nararamdaman ito, biglang huminto ang katawan ni Yehan. Tumingin siya sa daan-daang makapangyarihang dumating. Mga Yaozo, handa na rin kayong lumitaw. Lumabas ang mga Demon Saints, at ang langit ay umugas sa bigat ng kanilang pagdating. Puno ng kapangyarihan ng halimaw ang buong mundo. Mula sa ulap bumaba ang tatlong dambuhalang halimaw, ang tatlong banal na halimaw. Ang kanilang katawan ay kasing laki ng mga bundok, ang tigre puto, white tiger, at si Xuanwo ay parehong malaimposibleng laki. Tumindig silang tatlo sa kawalan, nakahanay sa likuran ni Yehan. Sa sandaling iyon, si Yehan, na nakatayo sa kanilang unahan, ay tila kasing liit lamang ng isang sanggol kumpara sa kanila. Ngunit ang pagdating ng tatlong banal na halimaw na nagbabantay sa kanyang likuran ay sapat na upang ang sinumang makapangyarihang nilalang sa mundong ito ay hindi makakilos ng basta-basta. Kabanata 2158. Malaki ang kaugnayan ni Yehan sa lahi ng mga banal na demonyo, Demon Saint Clan. Ito ba ang nakatagong alas niya? Lubos na nagulat ang limang haring makalangit at ang iba pa. Tama nga, sila ang lahi ng banal na demonyo. Naging tensyonado ang mga mata ng Patriarka Qinsheng at ng dalawang banal na emperador ng Kang Clan. Ang sinaunang lahing ito ng mga halimaw, ang kanilang karangalan ay umalingaw-ngaw sa buong kontinente ng Diyos at demonyo noong unang panahon. Sila ang pinakamataas na kapangyarihan sa lahi ng mga halimaw, at minsan silang naging mga walang kapantay na nilalang sa mundong ito. Sa sandaling ito, matapos ang napakaraming taon ng pagkawala, muling lumitaw ang makapangyarihang lahi. At matapos ang araw na ito, tiyak na manganginig ang buong kontinente ng Diyos at demonyo. Ang batang ito, may ganoon pala siyang kaugnayan sa Demon Saint Clan. Lihim na wika ng Patriarka Qinsheng. Isang malaking biyaya ito kay Yehan, ngunit isa ring panganib. Paano naging kaugnay ng isang hamak na batang iyon ang maririkit at makapangyarihang banal na demonyo? Ang mga mata ng dalawang banal na emperador ng Kang Clan ay nagbabago ng anyo. Maging sila, may pag-aalinlangan at inggit kapag pinag-uusapan ang mga banal na demonyo. Samantala, ang daan-daang mandirigma mula sa Flood Dragon Clan ay napuno ng kaba. Dumating sila sa Yaguang Realm upang hanapin ang bakas ng Demon Saint Clan mula sa isang tao at iulat ito, hindi para makipaglaban sa kanila. Hindi sila karapat-dapat na sumalungat sa sinaunang lahing ito, na minsang naging tagapaghari ng buong lahi ng mga halimaw. At ngayon, sa pagdating ng mga Demon Saint, ang umaalingasaw na aura at bigat ng kanilang dalisay na dugo ay nakapagpatigil ng hininga ng buong Flood Dragon Clan. Bakit, mga Jiaolong, kayo bang maliliit na reptilya ay naririto rin? Bigla, ang nakakatakot na mga mata ng banal na halimaw na Qinglong ay tumitig sa kanila, parang dalawang kailaliman na walang hanggan. Ang mga mandirigmang Jiaolong ay lalo pang nayanig. Sapagkat bilang mga Flood Dragon, sila ay likas na napapailalim at natatalo ng kapangyarihan ng isang banal na asul na dragon, Azure Dragon. Ilang libong taon na ang lumipas mula nang maglaho ang aming lahi. Marahil nakalimutan na ninyo na kami ang tunay na hari ng lahi ng mga halimaw. At ngayon hinahamak ninyo kami. Singgal ng isang mandirigma ng Jiaolong, pilit na pinatitibay ang loob. Hindi sila pumunta roon upang labanan ang Demon Saint Clan, ngunit ngayon ay wala silang magawa kundi magtiis sa kanilang harapan. Mga hari, ang aking Demon Saint Clan, kailan-kailanman ay hindi nagbigay ng ganoong pamagat sa mga tulad ninyong hamak na reptilya. Ang malamig na tugon ng Qinglong. Ang kanyang boses ay parang kulog na gumuguho, at kahit ang mahihina sa mundo ay nahilo at muntik nang mawala ng malay dahil sa lakas ng tunog. Mga hamak na nilalang. Marahil nakalimutan na ninyo, ang aking Demon Saint Clan ang tunay na amo ng lahat ng halimaw. Mga rebelde, nararapat lamang kayong parusahan. Kasabay ng tinig ng Qinglong na puno ng halimaw na kapangyarihan at hanggaring pumatay, gumalaw ang kanyang napakalaking katawan. Ang kanyang mahabang anyo ay parang dambuhalang haligi na umabot sa langit at mabilis na humampas pababa. Ang isang hampas na iyon ay nagdulot ng pakiramdam na parang nagdidilim ang buong mundo, na worry mismong katapusan ng lahat ng bagay. Mga reptilya, sa panahong ito, panahon na para magsisi kayo. Kami, ang Demon Saints, ay babawiin ang nararapat sa amin. Whoosh! Humarap ang mga Jiaolong. Isa-isa silang nagbagong anyo at nagpakita ang kanilang daan-daang katawan na umaabot sa daan-daang libong metro ang haba. Napuno ng kadiliman at kaguluhan ang kalangitan. Ang tanawin ay parang isang kawin ng mga ahas na nagsasayaw, at isang hukbo ng mga halimaw na umaatungal.
Ang mga nakamasid mula sa malayo ay halos hindi na makahinga sa tindi ng gulat. Maliban sa mga nakakatanda, iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang ganoong uri ng naglalakihang puwersa ng mga halimaw. Bang! 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 Sa loob ng 10 milya sa kalangitan, napuno ito ng daan-daang jawlong, isang nakabibighani ngunit nakakatakot na tanawin. Ngunit sa harap nila, ang katawang hindi matitinag ng Qinglong ay nagpakita ng lubos na paghahari. Sa ilalim ng kanyang hampas, bawat jawlong ay sumasabog at nagiging ulap ng dugo. Nakakagimbal, madyugo, at nakakapangilabot ang buong eksena. Ito ay ganap na sagupaan ng lakas. Ang mismong kalangitan ay hindi makayanan, gumuho ang kawalan saan man. Nang makita ito, si Yehan ay nabigla rin. Ito ang unang pagkakataon niyang nasalayan ang buong lakas ng asul na banal na dragon. Totoo ngang siya ang may pinakamataas na puwersa sa 4 na banal na halimaw, matindi at malupit. Maging ang lahat ng makapangyarihan sa lugar ay natulala sa kabangisan ng Qinglong. Isa itong ganap na pagdurog, isang tapik lamang ay kamatayan na agad. Hindi ko inakalang darating ang mga reptilyang ito. Akala ko'y magiging isang malaking labanan, ngunit si Qinglong lamang ay kayang-kayang wasakin sila ng mag-isa, malakas na tinig ng banal na halimaw na Xuanwu, puno ng galit. Sa narinig, kumislap ang mga mata ni Yehan. Gaano nakalayo ang naibalik na kapangyarihan ng Demon Saint Clan. Matagal nang tanyag ang Demon Saint Clan. Tunay nga, sila'y isang lahing puno ng mga halimaw na nakakapangilabot. Bulong ni Kang Tianzan. Bagamat mayabang siya, ang nakakatakot na kapangyarihan ng Demon Saint Clan ay nagpaisip sa kanya ng pag-urong. Sa digmaang ito, napakaraming hindi inaasahan, napakaraming makapangyarihan ang biglaang lumitaw. Kung nais ng mga Demon Saint na salakayin ang kanyang Kang Clan, ang puwersang dinala nila sa labanan ngayong araw ay tiyak na masusupol at maluluji ng labis. Kabanata 2159. Kang Clan, umurong na kayo mula sa Yaoguang Domain. Habang ang lahat ay nakatingin pa rin sa madyugo at mabangis na labanan ng banal na asul na dragon, agad na nag-utos si Kang Tianzan na umatras, walang pag-aatubili. Matalino ang babaeng ito, bagamat puno siya ng tiwala sa sarili, alam niyang walang saysay ang kumpiyansa kung kaharap na ang tunay na lubos na kapangyarihan. Sa kanyang utos, mabilis na umurong ang puwersa ng Kang Clan mula sa digmaan. Hindi na favorable sa kanila ang magpatuloy pa. Nang makita iyon, kumislap ng malamig ang mga mata ni Yehan habang pinagmamasdan ang babaeng papalayong nakatingin din sa kanya. Aalis ako ngayon, ngunit hindi ito nangangahulugang sumusuko na ako. Ikaw ay akin. Kahit mamatay ka, sa aking mga kamay ka mamamatay. Matalinong babae, bulong ni Yehan sa kanyang isipan, kung nagtagal pa siya ng kaunti, hindi na siya makakaalis ngayon. Plano sana niyang gamitin sina Baiho at Xuanwu laban sa Kang Clan, ngunit bago pa man niya maisakatuparan ito, mabilis na nagdesisyon si Kang Tianzan na umatras. Sa langit at lupa, umurong ang makapangyarihang Kang Clan, naglaho sa malayo na parang nagdidilim na ulap. Ang biglaang paglitaw ng Demon Saint Clan at ang nakakatakot na puwersa ng banal na asul na dragon ay hindi na niya kayang suwayan. Ngayong araw, nabigo si Kang Tianzan na patayin si Yehan. Ngayong araw, ang pagtraidor ni Xiang Moxi ay hindi niya inaasahan. Ngayong araw, ang biglang pagdating ng mga Yaozo ay higit pang hindi niya inaasahan. At higit sa lahat, ang pagpapakita ng Demon Saint Clan, isang sinaunang lahi na naghari noong unang panahon, ay nagdala ng kapangyarihang kahit ang pinakamatitibay ng Kang Clan ay hindi kayang salubungin. Sa madaling sabi, masyadong maraming hindi inaasahan ang nangyari para kay Kang Tianzan, at wala nang saysay ang magpatuloy pa ng laban. Ang pag-urong mula sa Yaoguang Domain ang pinakamatalinong hakbang para sa Kang Clan, maliban na lang kung darating ang iba pa nilang puwersa upang tulungan sila laban sa Qin Clan, Xin Clan, at Demon Saint Clan. Ngunit sa laban ngayong araw, sino ang makakaakalang bukod sa 4 na pangunahing lahi, Qin, Xin, Zan, at Soul, mayroon pang sinaunang lahing matagal nang nawala na biglang lumitaw sa tabi ni Yehan. Ang muling pagkabuhay ng Demon Saint Clan ngayong araw, at ang pagpatay nila sa mga Flood Dragon, ay tiyak na yayanig sa buong kontinente ng Diyos at Demonyo. Pagkatapos ng lahat, ang Demon Saints ang dating tunay na pinuno ng lahi ng mga halimaw, ang may pinakadalisay na dugo. Ngayon na sila'y muling lumitaw, tiyak na magsisimula ang isang madugong bagyo. Sa kanilang kapangyarihan, muli silang maaaring tumayo sa rurok ng kontinente, isa sa mga walang kapantay na puwersang tinitingala ng lahat ng nilalang. Hindi na hinabol ni Yehan ang umatras na Kang Clan. Bagamat hindi ganoon kalaki ang pinsala sa kanyang Tianlong, labis namang naubos ang puwersa ng Qin at Xin sa labanan. Kahit naroon sina Baiho at Xuanwu, walang saysay ang pagtugis.
Mahaba pa ang hinaharap at ang tunggalian nila ni Kang Tianzan ay simula pa lamang. Samantala, huminto ang lahat ng puwersa, ang Qin Clan, ang Xin Clan, ang Tianlong, at maging ang grupo ni Xiang Moxi. Nakatigil silang lahat sa kawalan, nakatingin sa isang direksyon, ang madyugo at mabangis na labanan ng banal na asul na dragon laban sa Flood Dragon Clan. Ang kapangyarihan ng Qinglong ay nakagugulat sa kanyang kamay, ang daan-daang mandirigman ng Jiaolong ay walang kakayahang lumaban at nagmistulang mga hayop na pinapatay sa isang gilid. Bagamat makapangyarihan ang line-up ng Flood Dragon Clan, sa harap ng Qinglong, ang pinakamalakas sa apat na banal na halimaw, nakatalaga na ang kanilang kapalaran mula sa simula, ganap na paglipol. Sa loob ng wala pang 3 minuto, natapos ang mabangis na labanan. Daan-daang mandirigma ng Flood Dragon Clan ay pinatay lahat, at ang kanilang bangkay ay nagmistulang ulan na bumagsak sa lupa. Wuwa! Kasabay nito, sabay na umatungal ang 3 banal na halimaw. Ang kanilang tinig ay parang pagbagso ng matinding galit na bumubulwak matapos ang napakahabang panahon. Dahil dito, agad na ipinadala ni Yehan ang mensahe kina Li Zhengdao at Zhang Wushuang, tapos na ang laban dito, kaya wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang pakikipaglaban sa natitirang Kang Clan. Hindi niya sigurado kung gagamitin ni Kang Tianzan ang kanyang natitirang puwersa laban kina Li Zhengdao at Zhang Wushuang, kaya't nag-ingat si Yehan. Ang Demon Saint Clan ay karapat-dapat ng maging dating pinuno ng lahat ng halimaw. Nang tanawin iyon, ang lahat ng makapangyarihan sa mundo ay natulala. Alam nila sa sarili nila, kahit magsama-sama sila, hindi nila kayang patayin ang buong Flood Dragon Clan ng ganoon kadali gaya ng ginawa ng Qinglong. Sa langit, naglipad-lipad ang 3 banal na halimaw, patuloy na umaatungal. Ngunit teka, ang Demon Saint Clan ay binubuo ng 4 na banal na halimaw. Nasaan ang Zukei? Bulong ni Qin Sheng at ng iba pang matatanda habang nakatingala sa langit. Sapagkat ang 4 na banal na halimaw ay hindi kailanman nagkakahiwalay. Batang lalaki, paparating na ang unos. Ihanda mo ang iyong sarili. Kabanata 2160. Sa sandaling iyon, sabay na tumingin ang 3 banal na halimaw kay Yehan. Pagkaraan, kumilos ang kanilang napakalaking katawan, yumanig ang hangin at ulap, at unti-unting naglaho sila sa alapaap, bumalik sa kawalan patungong Tianlong City. Nang makita ito, malalim na huminga si Yehan, saka dahan-daang tumingin sa kinaroroonan ni Xiang Moxi at malakas na nagsalita. Kapatid Moxi, mula nang pinili mong maghimagsik laban kay Kang Tianzan, ano ngayon? Aalis ka ba, o mananatili? Sumagot si Xiang Moxi. Kapatid Ye, sinabi mong ituturing mo akong tunay na kapatid, bakit ako aalis? Isa pa, ngayong tinalikuran ko na si Kang Tianzan, ako na ang taong pinakakinamumuhian niya. Sa palagay mo ba, may pagpipilian pa akong umalis? Ngumiti si Yehan. Kapatid Moxi, naniniwala akong hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo ngayong araw. Kung gayon, sumama ka na sa akin pabalik sa Tianlong City. Hindi pa tapos ang ating digmaan laban sa Kang Clan. Pagkasabi nito, agad na pinamunuan ni Yehan ang lahat na umalis mula sa madugong larangan ng digmaan. Sumama rin si Xiang Moxi at ang kanyang mga tauhan, sapagkat sa yelo't lamig ng kapalaran, wala na silang ibang mapipiling landas. Hindi ko inasahang mananalo ang lalaking ito. Tiyak na magugulat ang buong daigdig ng tao. Bulong ng King of Passing Water habang pinagmamasdan ang papalayong figure na parang ulap na itim. Dahan-dahan ding kumalma ang kanyang mga mata. Sa laban ngayong araw, ang panig ni Yehan na dating nasa mahina at alang-alang ng kalagayan ay biglang nagbaligtad ng sitwasyon dahil sa paglitaw ng mga banal na halimaw. Maging ang Kang Clan ay hindi na naglakas loob na ipagpatuloy pa ang pakikidigma, isang bagay na hindi inisip ni Newman. Ngayon, dahil natalo ang Kang Clan at napilitang umurong mula sa Yaoguang Domain, ang iba't ibang puwersang nanunood lamang ay kailangang pumili, magpatuloy ba silang maghintay, o sasali na sa labang ito laban sa Kang Clan. Para sa lahi ng tao, wala nang makukuhang pakinabang sa patuloy na pag-aalangan. Higit pa rito, ang kapangyarihang nasa likod ni Yehan ay lalo pang lumalakas. At sa kapangyarihang ito, nakikita na ng lahat ang pag-asa ng paglaban sa Kang Clan. Samantala, matapos ang labanan sa sinaunang guho ng Yaoguang, natapos na rin ang labanan sa Yuheng Domain. Doon, naging napakalupit din ang digmaan. 2/3 ng puwersa ng Kang Clan mula kay Yang, Yuheng, at Yaoguang Domains ang nagtipon dito, kaya't napakalaki rin ang bigat na kinaharap ng Soul Clan at Zun Clan. Sun Wushuang, umatras na tayo. Matapos matanggap ang mensahe ni Yehan, hindi na nagnais lumaban pa si Li Zhengdao. Sa oras na iyon, si Zun Wushuang na sugatang-sugatan dahil sa laban kay Kang Jinglo, ay tumitig dito gamit ang pulang mga mata.
Bagamat bahagya lamang ang pinsala ni Kang Jinglo, nanlilisik pa rin ang matinding alab ng pakikidigma sa mga mata ni Zhang Wushuang. Kang Jinglo, sa susunod, ipararanas ko sa iyo ang tunay na pahirap ng brutal na pagkatalo. Kung si Li Zhengdao ang kalaban ko sa susunod, baka mas maging interesado pa ako, malamig na tugon ni Kang Jinglo. Bagamat napakalakas ni Zhang Wushuang, hindi pa rin niya natatalo ang kalaban. Ang ikaapat na pwesto sa listahan ng Chanzen, hayaan mong matikman mo muna. Ngunit tandaan mo, kukunin ko rin ito pabalik sa tamang oras. Para kay Zhang Wushuang, ang pagkatalo ay pagkatalo. Hindi siya gagawa ng palusot. Siya ay likas na mandirigma, at sa sarili niyang lakas, muling kukunin ang dapat na kanya. Umatras ang mga mandirigma ng Soul Clan at Zhang Clan, at umalis na rin si Li Zhengdao kasama si Zhang Wushuang. Ang Daughter of Reincarnation na naroon man sa larangan ng digmaan ay hindi nakialam, subalit ang kanyang kakaibang mga mata ay matamang nakatitig kay Kang Jinglo na, bagamat bahagyang hingal, ay nananatiling malakas. Kang Clan, ilan pa kayang mga henyo na kagaya nito ang mayroon sila? Si Kang Tianberial ay isa ng nilalang na dinudurog ang lahat ng henyo ng lahi ng tao. Ngayon, keto't lumitaw rin si Kang Jinglo na isa ring napakalakas na nilalang. Higit pa roon, walang nakakaalam kung ilan pang ganitong uri ng henyo ang itinatago ng Kang Clan. Sa puntong ito, parehong binabantayan ng lahat ng puwersa ng lahi ng tao ang dalawang digmaan, ang sa Yaguang Domain at ang sa Yuheng Domain. Ngayon, parehong nagtapos ang dalawang labanan. Halos lahat ng malalaking puwersa ay nakatanggap na ng balita. Sa Yuheng Domain, walang nanalo o natalo, nagawang pigilan ng Soul at Zhang Clan ang Kang Clan, ngunit hindi nila ito natalo. Sa kabilang banda, sa Yaguang Domain, nagtamo ng matinding pagkatalo ang Kang Clan. Sa kabila ng kanilang malakas na pagpasok, ngayon ay umurong sila mula sa Yaguang at nagtungo sa Yuheng. Ito ang unang pagkakataon na, matapos ilunsad ng Kang Clan ang kanilang pananakop sa Kaiyang at Yuheng, napilitang umatras sila. Sa simula, inakala ng lahat na kung gagalawin ng Kang Clan ang kanilang kapangyarihan, madaling madudurog ang Tianlong ni Yehan at muling madodama na ang Yaguang. Ngunit ang kinalabasan ngayon ay lubhang lampas sa inaasahan ng lahat. At higit pa, ang biglang paglitaw ng Demon Saints, na matagal nang nawala, at ang kanilang pagtayo bilang mga tagapagtanggol ni Yehan, ay lubos na ikinagulat ng lahat ng puwersa ng tao. Natalo sila, ito ang unang pagkatalo ng Kang Clan sa kamay ng batang iyon mula sa Yaguang. Bagamat pansamantala lamang ito, at kahit pa lumitaw ang Demon Saint Clan matapos ng napakaraming taon, hindi pa rin mabubura ang katotohanan iyon. Sa Sword Saint Mountain ng Tianshu Region, kalmadong nakaupo ang kasalukuyang pinuno. Bagamat tila payapa ang kanyang anyo, hindi niya makeably ang pagkagulat na gumugulo sa kanyang kalooban. At hindi lamang sila, maging ang iba pang malalakas na puwersa ng Tianshu Region, gaya ng Wanshou Mountain Villa, Rashomon, Teizenzong, Chuanyin Pavilion, Jiancheng, Shengwang Island, Shenlengzong, at marami pang iba, ay nakatanggap na ng balita hinggil sa laban sa Yaoguang mula simula hanggang wakas.